What's up kabayan? Welcome back to my channel. So ngayong video nga ay sasagutin natin ang katanungan ng ating isang kabayan mula sa YouTube channel ko, So ang sabi niya, Sir, tanong lang, bakit madami ang nadideport ngayon sa Poland? So isang magandang katanungan to, sagutin natin. So yun nga, sasagutin natin itong katanungan ng ating kabayan, dun sa kung bakit daw madaming nadideport ngayon sa Poland. So unang-unang dahilan para sa opinion ko, iba kasi mga kabayan ay hindi aware, So ang isa yan sa dahilan kaya napakadaming nadideport kung hindi ka aware sa kontrata mo, sa working permit mo, or sa visa mo. So for example, galing ka ng Hungary or galing ka ng Czech Republic, gusto mong pumunta dito sa Poland, tapos may visa ka pa, hindi mo na double check yung visa mo ay one entry lang pala, So kinakailangan i-double check nyo yan kung talagang multiple visa yung hawak ninyo. So pwede kayong pumasok dito. Kaso sa ngayon nga, ang masaklap or ang masakit mga kabayan, kapag dito kayo naghintay ng working permit tapos hindi kayo narilisan at na-check kayo ng ng immigration officer or ng mga officers, tapos wala kayong maipakitang working permit, matik na madideport kayo, So yan yung isa sa pinakang dahilan ngayon kaya nagkakaroon ng maraming nadideport na mga kabayan. So isa lang yan sa mga example ko sa inyo, yung sitwasyon na yan. Kahit hindi naman maiwasan talaga yung ganyang sitwasyon dahil yung kabayan ay gustong pumunta dito. So ang isa pa sa mga dahilan kung bakit maraming nadideport ngayon dito sa Poland ay yung pagiging choosy ng ating mga kabayan. So focus lang ako sa ating mga kabayan. So hindi ko muna isasama yung ibang mga lahi dito, Kasi yung iba nating kabayan, dahil sa pagka-choosy nila ay humahanap talaga sila ng maayos na sahod or malaking sahod, So ang nagiging problema dahil nga nagpalit ang regulation ng immigration or batas ng labor law. So ayon dun sa bagong batas, so kinakailangan mo munang mag-stay ng 6 months bago ka ulit makapagpalit or bago ka ulit makapag-apply ng working permit, So disclaimer lang tong sinabi kong yan kasi hindi ko pa rin sure, pero yun yung sinasabi ng iba or sinasabi ng boss ko, dun sa company ko ngayon. Kasi may mga gusto akong ipasok na Pilipino doon, pero ang nagiging dahilan ay kaka-apply lang ng working permit kaya hindi pa marilisan ng bagong working permit. So isa rin yan sa mga dahilan mga kabayan, or sa iyo kabayan, kahit napakadaming mga nadideport. So ang isa pa na dahilan ay yung mga kabayan na nagra-run away agad, tapos bumabalik dito. Alam niyo yun, yung mga kabayan na madami yan kasi marami akong na-experience or marami akong na-experience na kasamahan at mga nadidinig na ganyan, yung iba kadating lang umaalis agad, so nagra-run away, pumupunta ng ibang bansa, for example Spain, tapos mga nakailang buwan doon babalik dito, pagbalik dito
hahanap ng employer ulit para mag-apply, tapos hindi na mabigyan, ang ending, madi-deport na kasi wala ng visa or wala ng expired na ang TRC, ano. So, napakaraming dahilan ng mga sitwasyon na yan, kaya maraming nadi-deport. So, ang mga latest pang issue ay yung mga nag-aaway, katulad noong kung nabalitaan ninyo sa ating ibang mga kabayan, yung na-deport dahil nagpatayan, nagsaksakan. So, isa lang yan sa mga dahilan dito, kaya napakadaming nadi-deport. Patuloy ang dami ng violation ng foreigner. So, dami-dami yan, ano? So, nakakadinig ng reklamo ang immigration officer. So, kaya patuloy din yung pag-check nila ng mga kabayan. So, ano pa ba yung mga dahilan kung bakit marami pa rin nadi-deport or patuloy ang pagdami ng nadi-deport? Ang mga dahilan pa ay yung paggawa nga ng violation, kung katulad na kung ikaw ay nagde-drive, so nahulihan ka, nagkaroon ka ng violation, isang ano lang yan, mga mababang violation, pero yan ay maaari mong ika-deport, mga kabayan. Kaya kung nandito ka sa Poland, so kinakailangan ay maging aware ka. Yan lang naman yung susi dito or yun lang naman yung kailangan, maging aware ka sa mga bagong regulation ng batas, mga bagong mga pagbabago pala dito sa Poland tulad sa immigration, para maiwasan yung deportation or yung pagka-deport mo. Kasi kung hindi ka talaga aware, siyempre patuloy kang sasabak sa mga gawain ganon or ganyan, ano. So, alam niyo naman yung pinupunto ko, mga kabayan, ano. Kaya't sana ay maging maayos yung pag-stay pa ng mga kabayan dito, ano. So, yun nga, ang unang-una kong magandang may advice sa mga kabayan gustong pumunta dito sa Poland, kinakailangan ay i-double check ninyo yung visa ninyo kung multiple entry yan. So, ang magandang gawin, kaya muna kayo maghintay ng working permit. Kung na-recruit kayo ng kabayan or ng kaibigan nyo dito sa Poland na hawak ng agency, so maghintay muna kayo ng working permit bago kayo pumunta dito. Kasi para hindi masayang yung mga pagkakataon ninyo na nandito na tayo sa Europe. So yun nga lang, may pagkakaiba yung regulation pagdating ng Poland or paglipat mo ng Hungary or paglipat mo ng Czech Republic. So iba-iba yung regulation yan. So hindi mo pwedeng i-apply yung regulation dyan sa Czech Republic at yung regulation dito sa Poland, ano. So magkakamukha lang yung TRC, pero magkakaiba yung lingwahe at regulation, ano, mga kabayan. So although European country or European continent, pero magkakaiba yung batas, ano. Kaya kung may pangarap kang mag-move ng Poland at nagkaroon ka ng kaibigan na nirecruit ka from Poland or ng agency, nag-apply ka sa online at nahikayat ka na pumunta dito, maghintay ka muna ng working permit, ano. So yan yung pinakang maganda mong gawin para hindi ka ma-deport kaagad. Kasi once na masilipan ka ng gobyerno na wala kang ma-submitting documents, matik yan. So bye-bye agad. Para ito doon sa mga bagong Pilipino paparating pa lang dito sa Poland na makakapanood nito, ano, para maiwasan ninyo yung ma-deport. So unang-una kailangan maging aware kayo, ano. So basahin ninyo yung working permit ninyo, yung working visa. So
yan ay isang mga paalala lang na napakahalaga, ano. So kailangan i-double check din ninyo ang entry ng visa ninyo, ano, bago kayo pumasok dito sa Poland. Kasi ang pinakang masakit kapag nakapasok kayo dito sa Poland ng one entry lang pala yung nasa visa ninyo at hindi kayo nabigyan ng working permit dito, matik iiyak talaga kayo dito kasi i-deport kayo ng officer dito, ano, pag na-check kayo. So timingan lang naman yan, hindi naman yan time to time na nag-check, or maaari time to time na ma-check kayo, pero ang ibig kong sabihin, hindi naman yan mga officer nag-check. Kapag nakita kayo sa street, hindi naman kayo kaagad i-check niyan, ano. So kapag siguro na sa isang lokasyon lang kayo or nasa trabaho, may mga officer na papasok talaga dyan sa company building ninyo, check yung documents ninyo kung may mga documents kayo, no. So ganyan yung nadidinig ko sa bagong labor law ngayon, mga kabayan. So kaya kinakailangan maging aware kayo. So itong video na to ay gabayin nyo lamang. So base ito sa experience ko, base sa mga nasasagap kong informasyon sa mga kababayan din dito at sa mga lokal na tao, ano. So ito ay ginawa kong video para maging aware yung iba at isang paraan din ito ng aking libangan, mga kababayan. Kaya sana ay makatulong sa mga kababayang nangangarap na gustong magtrabaho dito sa Poland. So once again, paki-double check ninyo ang visa ninyo kung multiple entry. So maglakas loob kayong pumasok dito sa Poland sa panahon na ito. Kung one entry, maghintay muna kayo ng working permit dyan sa lugar ninyo kung nasaan man kayong part ng Europe, ano, saka kayo pumasok dito sa Poland. So yun lang, ako si Adrian at thank you so much.